this lesson, we're going to discuss about C++ structure. First, let's discuss the two categories of abstract data types. So we have primitive data type and user-defined data type. So anong pagkakaiba ng dalawang ito? Primitive data type is ito yung mga built-in data types na ginagamit natin. Example is int, char, float, double, sort, byte, and boolean. Next is what is user-defined data type. It is a group of primitive data types defined by the programmer. It is a data type that derived from an existing data type. So you can use user-defined data type to extend the built-in data types already available and create your own customized data types. In C and C++ programming languages, a user-defined data type is used by defining a structure. When you want the group of primitive data types represented by the structure, you create an instance of the structure. Defining a structure. A structure definition consists of four elements. First is struct. It tells the computer that a structure is defined. So in defining a structure, dapat meron tayong keyword na struct. Next is structure name. The name used to uniquely identify the structure and used to declare instances of a structure. Sa naming ng structure, i-follow natin yung pagpapangalan or naming ng mga variables. So, same lang po sila ng rules. Structure body. Open and close braces within which are primitive data types that are declared when an instance of the structure is declared. Sa structure body, nakadeclare ang mga primitive data types. Andito rin yung ating mga variables na nakadeclare para magamit sa buong program. At ito ay ina-access na by using an instance of the structure. Last is the semicolon. It tells the computer this is an instruction or statement. Here is an example of a user-defined data type. So dito, makita natin meron tayong keyword na struct, structure name na student record. So same rules in naming variables. Next is the structure body, kung saan makikita natin ang ating mga primitive data types. And makikita rin natin na may mga nakadeclare na simple variables. So ang tawag natin dito ay instance elements. Then we have the semicolon. Declaring a user-defined data type. To declare an instance of a user-defined data type is basically the same technique when declaring a variable. Pero meron lang pagkakaiba. You use the name of the structure in place of the name of the primitive data type in the declaration station. Let's take an example. So, gagawa tayo ng C++ program using structure kung saan ito yung output natin. Okay, tayo po ay nasa online C++ compiler. So, ito yung gagamitin natin para i-code yung ating example. Okay, always yung ating ginagawa. Ayan, include iostream. Huwag natin kakalimutan. Using name space std. At yung ating main function. So, ang tanong dito, saan natin ilalagay yung ating structure saka structure body. So, ilalagay natin siya after ng using name space std at before ng ating main function. So, lalagay lang natin ay struct, then yung ating structure name. Then, yung ating structure body. So, lagyan na natin ng semicolon sa baba, yung close. The next is yung ating mga variables. So, int student number is equal to 10. Kasi yun yung nandoon kanina. Char grade is equal to A. Take note, ang ating data type ay char. Kaya, merong single quote yung kanyang value. Then, output na natin siya. So, punta tayo sa loob ng main function. So, gayahin natin yung output. Lagay lang natin doon ay cout student number. Then, cout student grade. So, dito, paano natin ma-access yung mga values ng ating
structure or paano natin ma-access yung mga variables natin dito or tinatawag nating primitive data types. Ang gagawin natin ay i-declare natin siya sa main function. So, para ma-access natin yung mga variables sa structure body, so tawagin muna natin yung structure name, student record, space, then yung ating instance name, example is my student. Okay, so student record is the name of the structure and my student is the instance name. So, ito yung gagamitin natin para ma-access yung mga variables na nasa loob ng structure body natin. Okay, so paano siya i-output? So, dagdagan natin yung code. So, paano natin i-output yan? So, my student, kailangan mo yung instance name, dot, okay, meaning I'm referring to the structure, student number. Kung makikita nyo, may lumalabas na suggestion sa gilid, meaning ito yung mga pwede nating i-access. So, student number. Then, yung second naman ay my student dot grade. Okay, lagyan natin ng end line dito sa taas. Okay, then output natin. So, run. Tignan natin yung output. So, ito po ang kanyang output. So, parehas po ba dun sa ating example? Yes, parehas. So, reviewin natin. So, ganito lang po ang pag-create ng structure. Okay, then, sa ating main function, kailangan mag-declare ng instance name. So, paano mag-declare? Tawagin mo lang yung structure name, then yung pangalan ng instance name mo. Okay, same lang siya sa parang pagpapangalan sa variables. So, pag gusto mong tawagin yung mga variables sa structure body, kailangan mong tawagin si instance name mo. Okay? So, ganun lamang po. Okay, so example number 2 naman. So, mag-i-input na tayo. Gagamit na tayo ng cin. So, enter student number. Mag-enter tayo ng student number. Sample is 10. Enter student grade. So, A. Then, i-display natin. So, ito yung ating code sa ating example number 1. So, pwede nating tanggalin yung value ng student number at saka ng grade or pwede rin i-retain na lang natin kasi initial value lang naman siya. So, once na nag-input si user, magbabago din po yan. Then, sa main function, so modify lang natin konti. So, lalagay natin cout, enter, student number, then gamit tayo ng cin. So, para makapag-input tayo sa student number na variable. So, lagay natin my student dot student number. Then, semicolon. Okay. Then, next, sa baba naman, cout, enter, student, grade. Okay, then, cin, my student, dot, grade. So, dito, itong student number and grade, hindi na kailangang i-declare sa loob ni main function. So, wala ka nang makikitang int student number or char grade dito. Kasi nga, ginawa na natin siya ng instance name using yung structure natin. So, yun po yung gamit ng user-defined data type na structure. Okay, so try nating i-output. So, i-run natin. Ayan. So, taas ko lang itong, ayan, enter student number. Sample is 10. Then, A. Ayan. So, same po ba sa output natin? Example? Yes, parehas lang po. Kung titignan natin yung ating code, dahil tayo ay mag-i-input ng student number and student grade, same lang ba sa dating ginagawa natin ng programming 1 and 2? Halos parehas lang po. Ginamitan lang natin ng structure, user-defined data type.
Example number 3. So, ito naman yung output natin. So, ang gagawin natin ay mag-i-input tayo ng student number and grade ng 2 beses. Then, after ma-input ang last na grade, so ito po ang magiging output. So, dalawang student number and dalawang student grade. So, pakitignan lamang po ng mabuti ang ating output. Ayan. Sa ating example, number 3, 2 beses tayong mag-i-input ng student number and student grade. Pero dito sa ating code, gagawin nating reusable ang ating mga primitive data types. So, pag sinabi natin primitive data types, ito yung mga nasa loob ni structure body. So, ibig sabihin, 2 beses natin gagamitin si student number and 2 beses din gagamitin si grade. So, hindi na kailangang mag-declare ng second na student number na variable at second na grade na variable. So, dito, yan, lagay natin yung code natin sa main function. So, cout, enter student number. So, dahil siya ay 1. Then, sa baba is cin. Take note, kailangan ulit natin si instance name. Okay, so paano ulit mag-create ng instance name? Structure name, space, yung ating instance name. So dito, dahil 2 beses tayong mag-i-input at 2 beses gagamitin yung mga primitive data types, 2 din dapat yung ating instance name. So we will name it as my student 1. Yung mauna muna, my student 1. Then dito, tatawagin natin sa CNC my student 1 dot student number. Then, yung ating student grade. So, 1, enter student grade. Okay, so cin ulit. Then, my student 1 dot grade. The next, create tayo ng second na instance name. So, we will name it as my student 2. Okay, then, same lang yung code dito sa taas. Yan, copy-paste natin. Pero siguraduhin natin, i-modify din natin. So, hindi na siya my student 1, kundi my student 2. So, dito, 2 beses natin ginamit si student number and grade. So, meron tayong 2 instance name dito. Ayan. Then, next is yung output natin, yung nasa baba. So, cout student number. So, maglagay na lang tayo ng 2 tab para may konting space. Then, student grade. So, i-end line na natin para sa baba pupunta yung susunod na line. Then, cout, o paano i-output yung laman ni my student 1. So, take note, ang laman ni my student 1 ay 2, the student number and yung grade. Saka si my student 2, 2 din ang kanyang laman, student number and grade din. Then, dito, output natin, my student 1 dot student number. So, lagyan natin ng 3 tab. Then, my student 1 dot grade. Ayan. So, same lang siya sa second na student number and grade. Pero tandaan na always palitan natin yung instance name. Ayan. So, try natin siyang i-run. Okay, so, ito siya. Ayan. Enter student number 10. Wait.
So, ito yung ating output. Okay, so lagay natin 10. Then, A. Next, enter tayo ulit ng student number, 13. Then, B. So, output natin dito. So, lagyan lang natin ng end line dito sa dulo para bababa yung second output. Then, hitin natin 10 A, 13, and B. So, ito na yung ating output. So, sa ating code, ayan, so reviewin natin. So, hindi tayo nag-declare ng student number and grade sa loob ni main function. Ginamit natin yung mga primitive data types ni student record natin na structure. So, paano ulit i-access? Using instance name. Kay my student 2, ayan, meron din tayong student number and grade. So, nireuse natin yung mga variables sa structure natin. So, yan po kung paano mag-reuse ng variables or primitive data type. So, isa pong gamit ni C++ structure is pwede nating i-reuse yung mga primitive data types or yung ating nasa structure body. Okay, so sa ating last example, so using C++ structure with function naman tayo. Kung titignan natin, so same lamang yung output natin sa last na example. Ang pagkakaiba lang ay gagamit tayo ng function. So sa atin gagamitin ang function, gagamitin natin siya sa pag-display ng ating output. So after makapag-input ng second na grade, merong function na i-call para doon mag-display yung ating output. So, itry natin siyang i-code. Okay, sa code natin, ayan, may niready na akong code para madali na lang. So, ito ay galing sa last na example natin. So, student record my student 1 and student record my student 2. Ito yung code sa pag-i-input ng student number at grade ng dalawang beses. So, dito dadagdagan natin siya ng function. Yung function na yon ay papangalanan nating display result. So, ang tanong, void ba siya o return value? Dahil siya ay display result, siya lamang ay void function kasi magdi-display lang naman yung gagawin niya. Okay, so paano ba maglagay ulit ng function or user-defined function? So, ang muna natin gagawin ay i-declare natin siya sa taas. So, function prototype. So, lagay natin void display result. So, mostly, ang ilalagay dito sa parameter or sa loob ng ating function is yung mga data type and variables na gagamitin. Pero dito sa example natin, dahil gagamit tayo ng C++ structure, imbes na variable name ang ilalagay natin at data type, ilalagay lang natin yung pangalan ng ating structure. So, student record. So, dito sa ating function declaration, yung structure name lang yung ating ilalagay. So, automatic, dalawa na yung variables na nandun. Then, next, dito tayo sa loob ng main function. Tingnan natin kung may pagkakaiba ba later on sa ating function header. Next is, tawagin natin si display result. Ayan. Lalagay ko na lang siya dito. So, dahil ang result ay saka lang lalabas after ng second na student, after ng pag-i-input ng second na student grade, so, dapat yung display result ay nasa baba. Okay, so, display result, ano yung ating parameter? Unahin natin si my student 1. Okay? Then, next, display result my student 2. So, ang tanong dyan, bakit yung ating function declaration ay structure name ang ating nilagay? Samantalang sa ating function call is my student 1 or yung instance name. Take note, sa declaration ko kasi kailangan natin ng
structure name mismo ang ating ilalagay as parameter. At dahil meron na tayong ginawang instance name sa loob ni main function, yun na yung gagamitin natin as parameter sa ating function call. So, meron tayong myStudent1 at yung myStudent2. So, dalawang beses na tatawagin yung display result. So, gawin na natin yung function body. So, paano ulit? So, display result. Then, ano yung ating parameter? So, dito sa ating function header, kailangan natin tawagin yung name ng ating structure. Then, yung instance name. So, my student. So, dito, dalawang beses na tatawagin si display result. So, dalawa yung ikakatch ni my student, yung value ng my student 1 at my student 2. So, yung pagkakaiba lamang ay sa function header natin, dahil structure yung ating gagamitin, kailangan natin yung structure name at instance name o yung temporary instance name. So, si my student, ulitin ko, dalawang beses yung naikakatch niya yung mga values. So, ikakatch niya yung value ni my student 1 at ni my student 2. So, dito sa loob, lalagay lang natin yung ating output. Okay, so cout my student dot student number, then tatlong tab, then my student dot grade. Then, end line. Okay, so may nakalimutan tayo sa taas dito. Kailangan natin yung caption na student number at saka student grade. So, student number. Then lagyan natin ng dalawang tab para sa space. Then, student grade. So, lagyan natin ng end line para bababa yung next na output. Okay, so try natin siyang i-run, yung ating code. So, dito may nakalimutan tayo. So, lagay natin ay void. Then, dagdagan natin to ng isang less than na sign. Okay, so i-try nating i-run ulit ang ating program. Okay, so ito yung ating terminal window. Then, A. Next, enter student number form, student 2. Then, enter student grade. Then, ito. Makikita natin, parehas lang yung ating output sa sa last na example natin. Ang pagkakaiba lang dito, gumamit tayo ng function. So, reviewin natin ulit yung ating code. Ayan, meron tayong structure body dito. Student record. Then, meron tayong function declaration. So, dito, dahil gagamitin natin yung mga primitive data types natin, kailangan nating ilagay si student record as parameter. So, dito sa loob ng main function, si instance name na lamang yung gagamitin natin kasi meron na tayong declaration ng ganito. So, first, display result, my student 1. Example dito is 10 at saka A. So, yun yung magiging laman ni my student 1. Then, dahil tinawag natin si display result function, okay, ikakatch yan ni my student na instance. Okay? So, my student 1, ipapasa niya yung value na dalawa, yung student number at saka grade ni my student 1 kay my student. So, dahil siya structure ulit, kasi yun ang nakadeclare dito, kailangan mong ilagay yung structure name. Then, output natin, so, imbes na my student 1 yung gagamitin, my student na lamang kasi nga, pinasa na ni my student 1 yung kanyang value kay my student. So, my student, that student number, so, i-output natin yung first, which is the 10. Then, next is my student, that grade, yun yung A.
So, yung second naman na display result is the myStudent1. So, ganun din. Ika-catch ni myStudent na instance name yung value ni myStudent2. So, example is 13 para sa student number, then B para sa grade kay myStudent2. Then, i-output natin yung 13 at saka B. So, yun yung magiging laman ni myStudent sa second na pagtawag sa kanya. So, ganyan lamang ang gumawa ng C++ structure with function.